So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's episodes mga ka-lifestyle, let's talk about online leading application this time. So and then at the same time, pag-usapan na rin natin yung mga problema ng home credit. Sisingit na lang natin. Pero bagong lahat mga ka-lifestyle, once again, if bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell nang sa ganun notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin, especially about online lending application mga ka-lifestyle. So yun na nga mga ka-lifestyle, meron akong isang comment na nabasa na about sa mga collecting agencies. Linawin ko lang sa inyo mga ka-lifestyle, yung mga accounts na matagal lang hindi nababayaran, let's say halimbawa na lang sa home credit, yung mga terminated accounts, yung ganun ganyan, kumbaga hindi na talaga nababayaran, na abandon na, binibili po yan ng collecting agencies. Halimbawa yung utang mo is 30,000 lang, 30,000, and then umabot na po siya ng 60,000. Ngayon siguro pina-auction ng na pag-utangan mo sa ibang mga collecting agencies 60,000, then binili lang ng let's say 40,000, then sila na yung tatawag sa iyo, sila na yung mangungulekta, mananakot, kasi syempre sumugal din po sila. Imagine 40,000 yung bili nila. So pwede silang kumita ng 60,000 if nakasingit sila. So pwede ba makipag-negotiate? Para sa akin, yung ibang mga collecting agencies, madali namang kausap. Pwedeng makipag-negotiate. Halimbawa, sabihin mo na 50,000 na lang, ayan. Papayag yan kasi kikita pa rin naman sila kahit pa paano ng 10,000. Pero pag sinabi mong 20, 30, hindi na po papayag yan sila, kasi malulugi po sila. Pagdating naman po sa home credit, hindi ko po talaga alam totally if meron bang ganun silang ginagawa, na pinapa-auction nila yung mga terminated accounts, hindi ko alam. And then ito pa, maapektuhan ba, meron din ako nabasa, maapektuhan ba yung pag-a-apply mo sa trabaho? May chance po, kasi merong mga, based on my research mga ka-lifestyle, itong si BPO, yung mga call center industry, chinek-check po nila yung kumbaga credit score ng kanilang aplikante, for the sake na, kasi tinitingnan talaga nila yung credit history or credit score talaga, kasi hindi sila tumatanggap ng medyo mababa yung credit score. Bakit? Kasi baka maapektuhan yung kanilang kumpanya. Itong na aplikante na to is maraming utang, baka problematic parati pag nagtatrabaho, malalim yung iniisip. So ganun yung mga pamamaraan ng mga BPO ngayon. Sinisilip na nila yung credit score ng isang aplikante nila, based lang po yan sa akin research, ngayon correct me if I'm wrong na lang if meron man akong maling nasasabi, so again, may chance na maapektuhan po, pero most of the time naman wala ng mga ibang kumpanya na sinisilip yung credit score. And then of course maapektuhan din yung mga future loan mo. Halimbawa kung maglo-loan ka ng car loan, especially sa mga bangko, car loan, and then malalaman nila yan through CIC kasi may connection sila. So car loan, cash loan, home loan, ganyan. So pwedeng hindi ma-disapprove ka, kasi yun na nga, gaya nga nasabi ko, mababa yung credit score mo, pero may nagtanong din, makukulong ba? Hindi po, maliban na lang kung inutang mo cheque, may chance. Pero kung mga lang, wala pa so far. Again, sa tagal-tagal ko nang nagba-vlog about online lending application, kahit credit card nga, never kang makukulong, and then yung credit card din,
ganun din po yan, ano, gaya ng ibang mga collecting agencies, may bumibili rin sa mga accounts na hindi nababayaran sa credit card, no. Halimbawa, 60,000 yung utang, bibilhin niya ng mga collecting agencies ng 30,000 na lang kung papayag, and then yun ibebenta, then sisingilin ka ng 60,000, malaki yung tubo, malaki yung magiging earnings nila. So ganun yun mga ka-lifestyle, ano. So again, sa mga solid subscriber natin, sa mga napapadaan lang dyan na kung ano-ano man yung mga katanungan nila, as long as kaya natin sagutin, sasagutin po natin yan, ano. Again, kahit anong utang yan, walang pwedeng makulong, ano, nasa batas po yan, ano. So pero it doesn't mean na sasamantalahin na natin yung ganong klaseng batas, kung utang na tayo kaliwat kanan and then hindi na natin babayaran. Mali din po yun, ano. Responsibilidad pa rin po natin yan kahit papaano. So yun, share ko lang sa inyo mga lifestyle. Again, salamat po sa mga always nagtatanong, and then pasensya na if hindi ko nare-replyan, ano, pasensya na po. Gawa na rin siguro na medyo marami po kasi kayong nagtatanong, nagko-comment, that's why hindi ko na masyadong na-entertain, ano. So I hope meron kayong nalaman, natuklasan ngayong araw sa video na to, na magpaliwanag sa inyong mga isipan, ano. So again, yung mga tumatawag sa inyo na sobra namang haras is mga collecting agencies po yan, ano. Sila po yung may counterpart sa paniningil, no, about sa ganitong klaseng mga problema. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.